Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin itong kukunin sa may Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 30. Ang sabi po dito, nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at iniyayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugdan mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginawang dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin, ito po yung Sunday Gospel sa darating pong July 5, 2026. At ito po tungkol sa paglapit sa ating Panginoon upang ating hingin, ating makamtan yung kapahingahan na ini-offer o ipinagkakaloob ng ating Panginoon sa sinumang nagnanais nito at gustong makamit sa kanyang buhay. So dito may kita natin ay tunay na nagpapasalamat yung ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama, sapagkat ang mga bagay na ito ay inihayag hindi sa mga matatalino, kundi ito ay inihayag doon sa mga taong may kalooban na katulad ng isang bata. Ibig sabihin, nandun kasi yung kababaang loob. Yung bata, madaling turuan. Inosente pa yan. Yung mga bata, madaling utusan. Lalo kapag napangaralan, no, napalaki na maayos. At marami pang yung improvement. No? Pwede pa siyang umunlad. At yung mga bata, siyempre, madaling matuto. Diba? Kasi curious sa lahat ng bagay. No? Kaya maraming tanong yan. No, kahit nga yung mga anak ko pag may sinabi kang isang bagay na ganito, magtatanong yan, why, no? Bakit? Tatanong, no? So, marami silang gustong malaman, no? Kaya sila ay nagtatanong. Which is yun ang talagang dapat meron tayo kung gusto talaga nating matuto, ay dapat marunong tayo magtanong. Huwag tayong mahiyang magtanong. Dahil si Lord hindi naman nahihiyang sumagot sa atin. No, handa ang Lord na sumagot sa ating mga katanungan kung talagang gusto nating matuto. Ganun po talaga. Hindi, huwag kang mayang magtanong. No? Kasi kung sa mundo, parang yung iba ayaw magtanong kasi parang ang dating ay wala silang naintindihan o mahina sila. Which is hindi ganun, mga kapatid. Kung gusto mo talagang matuto at kung di mo naman alam, wala namang masama dun Diba? Mahirap doon yung hindi mo alam pero nagpre-pretend ka na alam mo yung isang bagay. Kaya walang improvement doon. Minsan nililin lang natin yung sarili natin. At kadalasan napapahamak yung buhay natin kasi bakit? Hindi tayo nagtatanong diba? Pag bumili ka ng isang bagay, kailangan tanongin mo muna paano ito gamitin. Huwag kayong parang mag-assume na alam mo na. No? Kasi baka mamaya mali yung pag-apply mo o kaya paggamit mo ng binili mong bagay na yun, so imbis makatulong sa'yo, ikapahamak mo pa. Diba? O baka hindi mo rin mapakinabangan. Kaya nga tayo ay dapat napapasalamat kung may mga bagay na itinuturo ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ibinigay na sa Kanya, ng Kanyang Ama, ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang makakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Siyempre, sa loob ng ating tahanan, ang mas na nakakilala sa atin, siyempre yung palagi nakakasama natin.
yung mga anak natin, yung mga magulang natin, asawa natin. Pero dito, siyempre, walang iba nakakilala talaga sa ama, kundi yung kanyang anak. At na nakakilala sa kanyang anak ay yung kanyang ama. Di ba? Kaya nga isang malaking rebellion para sa atin kung tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Hesus na makilala natin ang kanyang ama at hindi lamang yung kanyang ama. Kapag nakilala natin si Jesus, sabi nga, nakita nyo ng ama, di ba? Sabi niya nga doon sa kanyang mga alagad kasi yung iba gusto nilang makita ang ama. Sabi niya, saan yung represent no? Nagre-represent sa kanyang ama. Kung nakita ninyo yung ginagawa ko, kasi wala akong ibang ginagawa kundi kalooban ng aking ama. Kaya nga may kita natin dito yung sinunod ng ating Panginoon na lumapit kayo sa kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo pagpapahingain ko. Kasi alam naman natin ang nagpapabigat sa buhay natin, walang iba yung kasalanan. Yan talaga yung nagpapabigat sa buhay natin. Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, mabigat. Di ba? Kasi siyempre hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang ginagawa natin ay masasamang bagay, pandaraya, panluloko, di ba? Pananakit sa kapwa, panglalamang sa kapwa. O siyempre, kapag yan ang ating ginagawa, ay yung resulta talaga niyan, bumibigat yung buhay natin. Kasi nadadagdagan ng mga kasalanan, ng mga problema na nagpapatong-patong sa buhay natin. Di ba? Kasi sa dami na ng taong gawan mo ng masama, nilamangan mo, so nagbabayad ka ngayon ng mga pagkakautang mo, ng mga pagkakasala mo. Kaya bumibigat yung pasanin na pinapasan natin. Kaya nga nandun yung pagkakilala sa ating Panginoon, ito kasi yung magtuturo sa atin paano tayo makakalaya sa mga kabigatan sa buhay natin. At siyempre, dahil nga sa salita ng Diyos, isa yun na makakatulong na malaki sa atin ay yung mawala yung kasalanan yun na pinapasan natin. At siyempre, alam natin na ito'y magaganap lamang at gagaan yung buhay natin, mapapatawad yung ating mga kasalanan kung tayo lalapit sa Panginoon at aminin lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala at hayaan natin siya na mag-ari sa buhay natin. Siya yung manguna, siya yung mag-guide sa atin. Kasi without the help ng Diyos, kung wala yung biyaya ng Diyos, babalik at babalik lang tayo sa luma nating buhay. Kaya nga sabi doon, lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na napapagal at nabibigatan sa buhay at tayo Kanyang pagpapahingahin. Napakalaga kasi, siyempre pag pagod ka, ang hinahanap talaga ng katawan mo ay makapagpahinga. Pero siyempre, pag tayo ay puno ng problema, no, kahit sa paghiga mo na, kahit sa pagpapahinga mo na, mabigat pa rin yung pakiramdam mo. Katulad ng kasalanan, kahit natulog ka na, pero nakapasan pa rin yung kasalanan, no, sa pagtulog natin. Yun ang umiipit sa atin, kaya hindi maganda yung gising natin, mabigat pa rin yung pakiramdam natin. Hindi naman literal na may nakikita kang pinapasan sa buhay mo, pero yun talaga nagpapabigat. Kaya nga tingnan mo, kapag nasumpungan ng isang tao ang Panginoon at lumakad sa kalooban ng Diyos, gumagaan diba? Gumagaan yung kanyang pakiramdam, gumagaan yung kanyang buhay. Diba? Makikita mo sa aura ng isang tao, ang taong namumuhay sa salita ng Diyos, makikita mo sa aura niya, makikita mo sa pagmumukha niya na para ang gaan, no? So yung kapahingahang ito mga kapatid, may mga bagay rin dapat tayong gawin, di ba? Kaya nga sabi niyo, una doon is lumapit tayo sa Kanya. Kung gusto natin ng kapahingahan, lumapit tayo sa kay Lord. Di ba? Kung gusto mo uminom ng tubig, lumapit ka doon sa gripo o kaya doon sa dispenser ng tubig, di ba? O ano man yung source ng tubig, kailangan mo lumapit doon. Hindi naman yung tubig ang lalapit sa iyo. So ikaw mismo ang dapat lumapit. So nagpapakita yun ng pangangailangan mo. Kailangan natin lumapit kay Lord, aminin natin na kailangan natin siya sa buhay natin.
Sabi dun, yung mga napapagal at nabibigatan. Pasanin ninyo ang aking pamatok. No? Sabi mo, nabibigatan na nga ako eh. Diba? Tapos, papapasanin mo pa ako nun. Diba? Lumapit nga na papagal eh, at nabibigatan sa inyong pasanin. Tapos, papapasanin mo pa kami, Lord. No? Sabi nun, pasanin niyo aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Diba? Kasi kung isipin natin, siyempre yung ibang tao, isipin na may pinapasan ka na tapos pagpapasanin ka pa. Sabi doon, aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So, ibig sabihin dito, yung pamatok na sinasabi ni Lord na pasanin, pag-aralan natin yung kanyang salita. Diba? Kasi sa kanyang salita, dito tayo makakasumpong ng tunay na kapahingahan. May mga problema, may mga kabigatan, may mga suliranin sa buhay natin. Pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, hindi naman mawawala yung problema mo eh, di ba? Yung pasanin mo, nandun pa rin eh. Di ba? Yung problema mo, nandun pa rin. Kaso, kaiba lang, meron kang bagong pag-asa. Di ba? Nagiging magaan yung pakiramdam mo kasi alam mong kasama mo ang Diyos. Di ba? Nandun na yung pangako ng Diyos eh, na nagbibigay sa atin ng pag-asa na ano man yung pinapasa natin, ano man yung pinagdaraanan natin, maano natin yan, mga lalampasan natin sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya nga tayo kailangan mag-aral ng kanyang salita para tayo bigyan ng kanya ng karunungan at kaalaman para tayo i-guide ng Lord sa tamang dapat nating gagawin. No, kasi ang nakakaalam ng tama, ng dapat nating gawin, walang iba ang Panginoon. Mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginawang dalin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya may kita mo, di ba? Lahat ng tao na nakasumpong sa salita ng Panginoon at may mababang kalooban, ibig sabihin, handang tanggapin yung salita ng Diyos, masakit man, ganun talaga eh. Kapag tayo namumuhay sa kasalanan, talaga masakit yung salita ng Diyos. Kung may mga ginagawa tayong nakasanayan na natin na ang hirap iwanan, ang hirap bitawan, pero pag sinabi ng salita ng Diyos, kailangan nating bitawan yon, kailangan nating iwanan yung mga bagay na yon. Kailangan nating tanggapin at kung gusto talaga nating magkaroon ng kapahingahan ay talagang kailangan nating sundin po yon, mga kapatid. Kasi maraming tao na kahit nag-aaral ng salita ng Diyos, na ano pa rin, parang hindi siya maka-ahon no, dun sa kanyang pagkalubog o sa kanyang mga suliranin sa buhay. Kasi ang nagiging problema naman, sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pinupuno niya lang yung kanyang karunungan, yung kanyang utak lang, pero ayaw niya namang i-apply sa buhay niya. Kasi ano yun, pasanin yun na kailangan isasabuhay natin sa araw-araw ng buhay po natin. Yung mga bagay na napag-aralan natin, yung mga bagay na natutunan natin, yun ang yung yoke, no? Kasi pag sabi mong yoke kasi, yun ang nilalagay sa mga pag may mga kinakarga ka, kunya sa mga kalabaw, di ba? Lalo na sa mga bayan-bayan, di ba? Sa mga probinsya, pag may mga karga sila mga palay, na mga produkto nila, yun ang nilalagay sa likod ng kalabaw at meron niyang mga hila-hila. So sa atin, nagiging magaan yung pasanin natin kasi nagiging katuwang natin ng Diyos eh. Diba? Nandun yung paggabay niya, nandun yung pagsama niya sa atin. Hindi lang tayo mag-isa, yun nagpapasan ngayon na mga suliranin natin, kundi kasama na natin ang Panginoon. At kung willing tayo na magpagamit kay Lord at willing tayo talagang sundin yung kanyang kalooban, kailangan natin mag-cooperate. Diba? As long na hindi tayo mag-cooperate dun sa salita ng Diyos, walang kapahingahan yung ating isipan, yung ating puso, yung ating kaluluwa. Kaya kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin hindi tama sa kaharapan ng Panginoon, it's about time, mga kapatid. No? Sabi nga, ang pagbabago ay hindi bukas, kundi ngayon. Ang kaligtasan, hindi bukas, kundi ngayon. Mas maganda pa nga na yung katawan mo lang ang pagod
kesa yung isip mo ang pagod. Kasi kung katawan natin pagod lang, higa mo lang yan makatulog ka na mahaba-haba, balik uli yung pwersa ng katawan mo. Pero kapag yung isip natin ang hindi makapagpahinga, yung kaluluwa natin, mas nagiging doble yung bigat na pinapasan natin. At yung iba, pag hindi na kinaya yung bigat na pinapasan nila sa buhay nila, ayun, di ba? Marami yung kinikitil yung buhay nila, o kaya nasisiraan ng bait, nasisiraan ng ulo, nade-depress kasi. Pero may kita mo yung mga tao na kasumpong ng salita ng Diyos, pinagbulay-bulayan, pinagnilay-nilayan ito, at in-apply sa buhay nila. May kita mo sa pamamagitan din ng kanilang mga testimony, di ba? Na yung mga bagay na akala nila wala ng solusyon, wala ng paraan, pero ang Diyos ay gumawa ng paraan. Kasi tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na magtiwala at manalig sa Kanya. Ilagay sa Kanyang kamay at hingin yung guidance ng Lord upang tayo turuan ano ba yung dapat nating gawin according sa kalooban ng Diyos. At kung ito ay ating susundin at gaganapin, makakaasa tayo na anumang kabigat ng mga suliranin na yan, anumang kabigat ng mga pasanin na yan, ating iyang mapagtatagumpayan at tayo magkakaroon ng tunay na kapahingahan sa ating pong mga buhay. Kaya kapag kasama natin si Lord sa buhay natin, nagiging mabuti, nagiging magaan, nagiging payapa ang lahat ng bagay. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.